kaya ang mangyayari kung biglang dumami ng sobra ang mga manok at tuluyan ng mawalan ng kontrol? Sa Hawaii, isa na itong totoong problema. Dahil sa sobrang dami ng mga feral chickens o ligaw na manok, naging malaking issue na ito sa kalikasan at pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Halos saan ka man tumingin sa kalsada, may makikita kang mga manok at ang mas nakakainis. Nagsisimula silang tumilaok bandang alas 4 pa lang ng madaling araw. Dahilan para mawalan ng tulog ang maraming residente araw-araw. Pero hindi lang ingay ang problema. Sinisira rin nila ang mga pananim. Nagiging sanhi ng mga aksidente sa kalsada at dahil sa sobrang dami ng kanilang dumi, lumalaki rin ang panganib sa kalusugan ng tao. Nagsimula ang lahat matapos tamaan ng dalawang malalakas na bagyo ang Hawaii noong 1982 at 1992. Halos lahat ng chicken coop sa isla ay nasira. Kaya maraming alagang manok ang nakawala at nagsimulang makihalo sa mga native wildfowl. Ang naging resulta, isang hybrid na uri ng manok na may napakataas na kakayahang magparami at matinding survival instinct. At kahit sobrang dami nila, kakaunti lang ang gustong kumain sa kanila dahil matigas at hindi masarap ang karne ng mga ito. Dagdag pa rito, madalas silang naghahalongkat ng basura araw-araw kaya marami ang itinuturing silang marumi at hindi ligtas kainin. Sinubukan na rin ng lokal na pamahalaan na kumuha ng professional pest control companies. Pero sobrang mahal ng operasyon, umaabot umano sa halos $100 para lang mahuli o matanggal ang isang manok. Hanggang ngayon wala pa ring tunay na epektibong solusyon sa problema. Pero ayon sa mga usap-usapan, kasalukuyang nagsasaliksik ang mga otoridad ng espesyal na feeds na may contraceptive upang mabawasan ang kanilang populasyon nang hindi kinakailangang ubusin ang mga ito. Salamat sa panonood. Mag-comment ka kung taga-san ka. Gusto kong malaman kung hanggang saan na nakarating ang video na ito.